Ba't nasasaktan kayo? Tinamaan namin ang mga puso ng komunista, no? Tinatamaan namin kayo, masakit ang kalooban nyo, no? Wala na kaganito sa inyo noon. O di face-to-face debate tayo, nahamon kita. Anytime, anywhere, basta SMNI, libre. Pakakainin ko pa kayo. PEX, hindi ko kayo lalasunin. No. Pakakainin ko pa kayo, pabubusugin ko pa kayo bago tayo magdebate. Because ako, love your enemy. Ang ibig sabihin, pakainin mo ang kaaway mo, painumin mo, pagkatapos pukpukin mo ng katotohanan. Walang nakikitang dahilan ang Philippine National Police para sundin ang susol ni Senador Risa Hontiveros na kanselahin ang lisensya ng sinasabing mga pag-aaring baril ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Giit pa ng PNP, wala rin silang impormasyon patungkol sa bintang ni Hontiveros na may private armed group ang KOJC leader. Hindi po natin alam kung saan po yung information niya. With due respect kay Senator Hontiveros po, with respect dun sa sinasabi po niya na private army ni Pastor Quiboloy. We don't have any information on that. As to the question, bakit hindi pa po nakakancel or nare-revoke po yung mga licenses and registration po ng baril, meron po tayong umiiral na batas, yung pong Republic Act 10591, at under Section 39 po ay malinaw po doon yung mga grounds kung saan po pwede na po nating i-revoke or i-cancel po ng Firearms and Explosive Office yung LTAP at registration po ng isang baril. At ang isa nga po dyan, kung ikaw nga po ay nakakommit po ng isang crime involving the use of firearms. Commission of an offense under Republic Act 9165. Malinaw po yung Section 39 ng 10591 na dapat po ay conviction po ang of crime involving moral turpitude that can be a ground for revocation and cancellation po ng LTAP and registration. Samantala, aktor na si Philip Salvador, tatakbong senador sa 2025 sa ilalim ng PDP laban ni Duterte. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Mayong gabi, kaginyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala po kami 2003 together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, totoo rin po yung sinabi ni Senator Bongo na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay na isang tao. Yun po ang kay PRRD. Kaya nga lang po, hilasan siya. Sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, yung pagpunta nyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan nyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. Na-excite lang kayo naman, oo. Matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan.
Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam nyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down, ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po, nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanyang mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo ang sinasabi niya na nanggagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko, buhat pa po noong presidency ni PRRD, naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. You know, I am a PDP. I would like to remain a PDP, irrespective of who is the president. Balik tayo dito sa basic pinag-usapan natin is party loyalty and of course the travails of being loyal to a party, lalo na kung nandiyan ka na. Mabuti lang ngayon wala pa eh. But you are there, sa center stage ka na, sa politika ninyo, then you are now faced to choose between projects and development of your city. Pero walay labot ang Cebu. Rama will never need President Marcos, not in 1,000 years. Hindi talaga niya kailangan. Alam mo bakit? Mas mayaman ang Cebu kaysa national money. Malaki. Hindi mo na kailangan
Well, of course, Davao. Hindi mo na kailangan ng, sabi mo talaga magpaluhod-luhod ka doon. Ano? Kaya ako, sabi ko sa taga Davao, ito lang ang kaya natin. May pera tayo, pero limitado ang projects. Do not dream of big things because we cannot afford it. But, kung kunti-kunti lang dyan, paghatiin natin, but you have to explain to the people. You know, I am a PDP. I would like to remain a PDP, irrespective of who is the president. Ngayon, sabihin ninyo, matalo ako dahil malayo ako sa presidente, hindi ako makabigay sa inyo. Pasensya din. I'm ready to retire. Okay lang ako kasi ganun yung suicide mentality. Ganun lang. Kung hanggang dito lang ako. Kasi nasabi ko, abogado naman ako. Kaya may hanap buhay. Hindi naman ako mamatay kung hindi ako maging mayor. Diretso kasi ako eh. From fiscal to mayor to congressman to may congressman dito. Walang congressman. Pero sir, ako kasi galit ang Congress sa akin, pero pareho man tayo member rin ng Congress. Alaman natin, ikaw wala kang problema. Not in a million years ka rin maging topic. Pero yung sinabi ko na galit sila, mga na to. Totoo naman yung sinasabi ko. Yung binibigay na anong accounting? Wala. Kami, may accounting kami, pero mag-submit ka talaga ng ano. Baski na God, listahan lang dyan, kopyahin mong listahan dyan sa tindahan, sa kanto. Basta sabihin mo wala, I certify na mahirap yan. Maski 1,000,000, tapos I certify. Dapat nila baguhin yan. Hindi kasi makontento yung tao. You just cannot brush away the issue na, tama na yung I certify. Mahirap yan. Tapos galit sila sa akin. Magago kayo. Totoo naman. Naging congressman ako. Lalo na akong presidente. Kasi Marcos, in fairness, yung walang halong galit, walang halong politika. In fairness, presidente, wala akong narinig na siya. Pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi ako makaano hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung corruption, malakas talaga. Malaman mo. Kasi yung mga project kumihina eh. Because nadidelay. Nadidelay kasi pag-award, another award, bidding award no, sa DBP, nanalo ka. Another bidding yan. Or bidding, walang patasaan ng presyo. Isang presyo lang yan. Kaya tatagalan. Yan ang nakikita ko na Pero, hintayin na lang natin. One term lang naman. Huwag na natin awayin. Ako ayaw ko makipag-away ayaw ko
Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.